Maligayang pagbabalik mga kasolid, manager na si Jose de la Cruz, sinurpresa ang ating pangbatong si Angas ng Pinas na Oya Inoue di makakatanggi sa mga kababayan na pagbibigyan na ang kahilingan na pero samantala Ryan Garcia, winarnihan niya at pinalalahanan na ni Oscar de la Hoya. Para sa ating unang balita mga kasolid, bakbakan sa pagitan ni MJ Akhmadaleb kontra nga dito kay Kevin Gonzalez Casadona. Panalo nga itong matchroom boxing sa ginanap na first bid, $120,000, 50-50 split. Matatandaan natin mga kasolid na tinalo nga itong si Akhmadaleb ng alaga ng MP Promotion. Yan nga yung ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapares via split decision nung nakaraan nilang laban. Ayon dito kay Eddie Hearn, ang mananalo nga sa bakbakang na Oya Inoue kontra Marlon The Nightmare Tapares para sa isang undisputed fight sa Super Bantamweight Division ay pwedeng i-challenge ng mananalo naman dito kay Akhmadaleb at Kevin Gonzalez. Ayon pa kay Eddie Hearn, heto pa ang mga listahan na pwedeng mag-challenge sa magiging undisputed. Nangunguna nga dyan itong si Luis Pantera Neri, ang mandatory ng WBC. Pumapangalawa itong si Sam Goodman, ang mandatory ng WBO. At kasama rin sa listahan niya itong si Picasso. Wala nga dyan ang ating pangbatong si Angas ng Pinas. Samantala, Ryan Garcia, pinaalalahanan at binigyan ng advice nitong Golden Boy Promotions na si Oscar de la Hoya. Ayon nga dito kay de la Hoya ay mahirap kalaban itong si Duarte, his abyss. Dagdag pa nga nitong si Oscar de la Hoya, siya nga daw itong top fighter, durable at malakas. Kaya nag-aalanganin siya para sa kanyang alaga nga si Ryan Garcia. Pero ayon naman dito kay Ryan Garcia, ito nga daw ang gusto niyang kalaban para meron siyang mapatunayan. Marami naman ang nagsasabing dapat daw isang tune-up fight muna dahil galing sa talo itong si Garcia via knockout kontra Tank Davis. Sa kabilang balita mga kasolid, hindi pa nga nagaganap ang bakbakan sa pagitan ng ating pangbatong si Alas kontra sa pambato ng Japan na si Yoshinori Oguni. Ay marami ng mga Japanese boxing fans ang nagre-request dito kay Naoya Inoue na labanan daw ang ating pangbatong si Janriel Casimiro. Hindi naman nakatanggi itong tinaguriang Japanese monster at sinabi naman niyang walang problema kung si Casimiro ang kanyang makakalaban. Pagbibigyan naman daw niya ang kahilingan ng kanyang mga kababayan. Pero ayon sa Japanese monster, yan daw ay nakasalalay sa pag-uusap ng mga promoter, lalong-lalo ng kanyang promoter na si Bob Arum, kung papayag nga ba daw itong labanan niya ang Angas ng Pinas. Naalam naman natin na ang plano nitong si Bob Arum, ang sunod na laban nitong si Naoya Inoue ay sa bansang Amerika na. Para naman sa ating huling mga balita, dumating na nga ang manager ni Alas na si Jose de la Cruz sa bansang Japan at sinurpresa nga ang ating pangbatong si Angas ng Pinas. Makikita naman natin napaka-smooth at walang problema ang manager dito sa Team Casimiro, na may kumakalat niyang balita na meron daw hindi pagkakaunawaan sa manager ang Casimiro Brothers. Nagkabigayan nga, nagkumustahan at nagkapirmahan pa. Makikita rin natin mga kasolid na nakipagbiruan pa nga itong si Mr. Jose de la Cruz sa Team Casimiro. Happy birthday nga pala kay Yanku. At sa message niya ni Yanku, napatawa itong si Casimiro. Bakit? More blessing, more money, less talk. And next! And next! And the next manager! Isang shoutout nga pala kay Tola Rich Don, Boss Rich Don, at shoutout din dito kay Yoshinori Oguni. Sana ay huwag niyang gagayahin itong si Ryo Okaho pag naglaban na sila nitong si Janriel Casimiro na nagdrama sa Korea. 2 araw na lamang, bakbaka na Janriel Casimiro kontra Yoshinori Oguni. Sana nga lang ay walang mangyayaring drama-drama sa bansang Japan. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Maraming salamat. Mabuhay. Dr. Alvin Vlogs. Bro.